Okay, so good evening everyone. So, ngayon kasi gabi na eh. So, good evening. So, kasi gabi lang naman yung oras ko para gumawa ng actually ng vlog para dito sa system natin. Kasi ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ino-operate yung POS namin. So, ngayon lang ko nagka-oras and para gumawa ng vlog na para at least makatulong din sa mga client namin, existing client namin. And of course, yung mga interested na magiging client namin soon, no? So, itong video na ito na gagawin ko, hopefully makatulong sa inyo. Okay? So, science, basic lang yung ituturo ko sa inyo kasi kung medyo step by step, so masyadong mahaba na. Okay? So, POS. So, itong POS na ito, ginagamit ito para sa grocery stores. Okay? So, mga stores dan and mga sa mall, pwede din gagamitin ito. Okay? So, ngayon, meron din tayo ditong inventory system. So, kasama nito ng POS is yung inventory system. No? So, ngayon, papasok muna tayo. Kailangan natin i-explain ko sa inyo kung paano, ano ba ang function muna ng inventory bago tayo dun sa POS. Okay? So, ngayon, kailangan natin ilagay dito. So, ngayon, nakalagay dito siya as remember. So, lagay natin yung password natin, username and password. And lagay natin yung login. Okay? Then, sa ngayon, punta tayo dito sa utilities. Sa utilities, dito tayo ilalagay yung lahat ng configurations na anong gusto natin mangyari sa operation natin. Okay? So, dito kung makita natin yung settings. Okay? And dito yung general information which is dito ilagay natin yung company name, no? And the address and any information na para sa business natin. Okay? So, dito naman yung email sender, ibig sabihin naman ito naman siya yung nagsisend, no? Pag once na nag-X reading tayo or if ever gusto natin maka-receive ng data para sa galing dito sa system na to is automatically yung system yung magsisend ng data na kailangan mo sa email mo. Okay? So, dito tayo sa functionalities. So, makita mo dito, meron tayong markup percentage, which is meron tayong apat na pricing. So, meron tayong retail price, okay? Meron tayong wholesale, meron tayong price 3 and price 4. So, kasi meron tayong ibang mga ibang client na meron sila mga special price, no, aside dun sa retail price and wholesale, meron pa silang price 3 and price 4. Okay? Yung sa baba naman ito ng do nothing, ito naman yung mga rounding up natin. So, pili tayo dito, gusto natin is automatically mag-run up siya ng the whole number. Okay? So, kung wala naman, do nothing lang natin ilalagay. Okay? Then, or round up, lalagay natin lahat ng round up to whole number. Para at least, ibig sabihin nun, nung whole number, wala siyang points, dito siya agad whole number na yung markup natin. So, ay nakalagay dito, if ever na naka-check ito, check to use this markup. So, ibig sabihin, pag naka-check ito, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin ng markup. Pag uncheck naman to, pag naka-uncheck to, ibig sabihin, yung sa category naman ng markup, kasi meron tayo dito sa category naman, no? So, ibig sabihin ng category nito, let's say for example, katulad nito, yung may category tayo na soft drinks. Lahat ng soft drinks natin, itong milk. Ito, lahat ng milk na to is, lahat yung markup na is 1.50, 1.30, okay, 1.20, ganyan. So, pwede tayo maglagay ng ganun na, na presyohan. So, by category. Okay? So, pwede din na siya na nakacentralize siya dito sa ito lang gagamitin natin. So, ibig sabihin, applied to all category siya. Pero kung category, itong siselect natin. Okay? So, for now, siselect natin siya by all na lang muna. Okay? So, ito sa price tree, maglalagay tayo ng 1.50. Ito naman siya ng 1.40. Okay? So, ngayon, next tayo dito is purchase, stock in, stock out configuration. So, ito naman, ang ibig sabihin naman nito, meron tayong apat na functionality ng system natin. Pag detailed naman, lahat na naka-check na to, isusundan natin. So, meron siyang ending,
Okay, may purchase order, may PRS, may PO, may RR. Ibig sabihin ng R is receiving natin, no? Pag may nag-deliver sa atin, yung supplier, automatic i-receive natin doon. Okay, mayroon tayong stock in, stock out, breakages, losses, purchases. So lahat yan naka-check yan, isa-follow natin. Pag sinabi natin naman yung basic, pag basic naman yun, wala tayong PRS, PO, and RR. Okay. Pag sinabi natin none, pag check natin yung none, ibig sabihin wala tayong i-follow na ibang process, kundi wala tayong inventory, ibig sabihin puro sales lang dun sa POS yung gagamitin natin. Okay. Sa custom naman, so meron tayong ibang custom one kasi meron naman ng stock out na wala siyang inventory, no inventory deduction siya. So more on stock out lang siya. So ngayon, i-discuss ko sa inyo yung basic lang. Okay, so yung basic, ibig sabihin mag-start tayo ng ending inventory. And after that, mag-stock in tayo and pwede tayo makapag-benta. Okay? Then, next dito sa POS clients natin, ito naman pwede tayo mag-add ng kung ilang terminal ba yung gagamitin natin. So, as of now, we have 1. So, meron tayong cashier 01. So, ito yung configuration niya. Okay? So, yung SI, ibig sabihin yung sales invoice niya. So, ito yung header natin. Ito yung footer niya. So, pwede tayo maglagay ng change dito ng kung anong format yung header and footer. Okay, sa X-reading, Z-reading expenses, and BR summary. So, pwede tayo makapag-configure ng ganun. And dito naman sa mga item order configurations natin, so, auto-enter ba siya? Auto-enter ba siya? Or, enable ba yung pricing niya? Okay, so, pwede naman yun. Tapos, so, pag basta may set ka na, kailangan natin is update and close na natin para at least masave yung ginawa nating changes if ever meron man. Okay? Then next, punta tayo dito. Of course, kanina may ginawa tayong configuration dito. Update lang. Okay? Click lang natin. Okay. Then, close natin ito. So, ngayon, kailangan natin mag-encode. Bago tayo mag-start ng POS, kailangan natin mag-encode ng items. Okay? So, ngayon, sa product items natin dito, meron tayong, as of now, we have 4. Okay, meron tayong 4 dito na items. Okay, hindi ako magkakamali. Ito is parang poultry. Okay, parang pang ano to mga feeds ata to. Okay, so ngayon pwede tayo makagawa ng sample, another sample items, no? So, pwede tayo mag-add. So, kung mag-add tayo, click natin to new item. Okay, select natin yung category. So, for example, milk. And subcategory natin. So, ano ba dito? Lagay natin subcategory. Kung wala naman tayong subcategory, kung wala dyan sa listahan natin, pwede tayong mag-add. Okay? Mag-add tayo dito. So, let's say, milk. And subcategory. Depende kung ano yung gagamitin nyo sa subcategory. So, depende sa pag-categorize niyo yan. Okay, sa sub-item naman, sa item naman, maglagay tayo ng, let's say, bear brand 500 grams. Ganun. Tapos, siyempre, lagay natin per pack. And unit cost, let's say, kuha natin sa supplier is 100. And binta natin, complete natin itong markup. Okay? Pwede din natin ita-type mismo yung kung gusto natin. So, itong markup naman, automatic yan na-compute nyo based dun sa may percentage na nilagay natin kanina. Okay? So maglagay tayo. Let's say, sabihin natin yung wholesale niya is 160 na lang. Okay? And yung barcode niya, maglalagay tayo ng Bear brand. So, kung mayroon tayong barcode scanner and siyempre yung sa pack niya, meron ng barcode doon. So, i-scan lang natin yung barcode scanner doon sa may barcode sticker niya para masulat dito yung number. So, as of now, maglalagay tayo ng sample na ganito yung barcode niya. Okay? So, pili tayo, it is anong tax basis niya, ano ba siya? Non-VAT ba siya, vatable, VAT exempt, zero rated. So, maglalagay natin. So, naka non-VAT lang siya for as of now. And, click save lang natin. So, meron na siyang kaparehas na pangalan. So, maglagay tayo ng 1,000 lang.
1,000 grams. Pasumi kapares po siya. Kapares siyang barcode. 1,000. So, ngayon meron na tayo dyan. So, nagkapareha siya because kung makita natin dito, meron tayong meron na siyang Bear Brand dito. Yan, meron na siya. So, naka-check siya as no longer usable. So, pwede natin siya, check all natin siya and set natin siya as para madami. Ayun. So, ngayon, makita natin dito may mga stocks na siya. And meron tayo dito ang Bear Brand 1,000. Wala tayong stocks, which is 0 siya nakalagay. Okay? So, lagyan natin siya ng stocks. So, either pwede tayo maglagay dun sa stock in. Ibig sabihin ng stock in, syempre kung may delivery tayo from supplier, dito natin siya i-input. Okay? So, kung wala naman, so wala pa tayo. Ibig sabihin, pag nagka-ending inventory naman tayo, let's say for example, may naka-display na dyan. So, ibig sabihin wala tayong receipt na hinahawakan, no, para ipasok natin sa stock in natin. So, possible, pwede natin gawin siya sa ending inventory. So, okay, so gawin natin sa ending inventory. Click lang natin ending inventory and hanapin natin yung kaninang walang stocks. Ay, ito siya, makita mo wala tayong stocks. Okay, so double click lang natin yan and lalagyan natin siya ng stocks na 100. So, may expiration ba siya? Pwede tayo maglagay ng expiration. So, optional yan kung depende kung gusto nyo siya lagyan. Okay, so save natin. So, as of now, we have 100 stocks na. So, pwede tayo makapagbenta. Next is, punta na tayo sa sa POS. So, ito na yung POS natin. So, ngayon, kailangan natin mag-login lang. So, gagamitin natin yung admin. Okay? So, ito ang cashier. So, dapat nakaset as cashier. Kasi meron tayong server. Ibig sabihin yung mga server katulad yung sa Mercury. Yung sa harapan siya. Siya yung nagsiserve lang. Pero hindi siya pwede makapag-cashiering. Kasi parang kukunin niya yung, kukunin niya yung, yung mga in-order mo, in-punch niya, pero yung bayad nun sa likod. Okay, so yun yung gamit ng server. Pag naka-cashier ka, syempre directly, ikaw yung mag-receive ka ng item niya and automatically, ikaw din yung magsisettle lang payment niya. Okay, so yung password, select natin yung terminal natin. So, cashier 01 tayo. And, ito yung team color naman, pwede tayo mag-set ng kung gusto natin anong color. So, as of now, blue lang siya. And, click natin login. Okay. So, nakalagay siya dito. Ayan, opening fund. So, yung ibig sabihin ng opening fund naman yan, yung startup money natin, kumbaga yung pangbarya natin. So, pwede tayo maglagay, let's say, magkano yung cash natin. So, 500. Click save lang natin. Okay. So, ngayon, meron tayong opening fund. Ayun, makita natin, may opening fund na tayo na 5,000. So, ngayon, magbebenta na tayo. So, kung meron tayong barcode scanner, of course, i-barcode mo lang dito. Ganun. Automatic na siya na maglalagay. So, ngayon, kung dalawa yung in-order niya, lagay mo lang, click mo na yung edit. Ito, F5 siya. Or click mo lang to. And lagay mo ng dalawa. Okay? So, kung if ever mo nag-order naman siya directly, so 2 times mo lang, tapos yung barcode niya. Siya magpa-punch din siya kagad. Okay? So, tapos kung di natin alam kung ano yung barcode nito, or hindi natin makita dun sa pag-scan natin ng barcode, pwede natin siya search. So, question mark lang, and enter yung mga items na naka-encode dun. Okay, so ngayon, let's say for example, ito Pepsi, yung pinili niya. So, meron tayong tatlong paraan para mag-add ng order dun sa POS. So, meron tayong add directly, last quantity. So, pag-click mo to, automatically tatanungin ka kung ilang quantity. So, click mo lang 3. Okay? So, kung add directly lang naman, no, pag-click mo siya ng alcohol, directly, automatic, papasok na siya sa may order mo. Pero isang quantity lang. Okay? Yung get selected naman, pwede naman get selected, click mo to amoxicillin, and click selected,
ayun, automatic siya na pumapasok doon. Okay? So, yun na yung purpose nun. After that, magsisettle na siya. Click na natin settle or F4, yung shortcut nun. Okay? And magkano yung amount? Let's say, for example, 1,000 yung amount, yung pera niya. Okay? And pay now. Automatically, magda-direct yun sa printer natin. So, as of now, wala tayong printer na nakalagay, hindi siya magpiprint. Okay, so escape lang muna. So, para makita natin yung makita natin yung resibo, no? So, pag bayad natin, click natin yung print receipt. Click natin okay. Makita natin yung blue na ito, magiging siya, view receipt na siya. Okay, so maglalagay tayo ng sample ulit. So, question mark. Hanap tayo ng ibang, ito 1,000. Tatlo. By JSIC. Okay. And set of payment natin. And let's say, pera niya 700. Pag-click natin, pay now, tatanungin ka kung piprint natin yung resibo, hindi. Kasi, bakit? Bakit meron ganito? Just because, meron naman kasing tindahan na kahit isang sigarilyo lang, no? Ipaprint mo pa ba? No? Kahit isang candy lang naman yung pinas niya, tapos ipaprint mo pa ba? Parang sayang sa papel. And tapos hindi naman kailangan pala ng resibo. Okay, so kung let's say, kung madami ang binili niya, pwede natin i-click yes na lang to. Kung konti lang, inonono lang natin. Okay, so kung i-yes natin, automatically, mag-review siya. Ito yung sample ng ano natin, resibo. Okay, so makita natin kaagad yung resibo natin. Okay? So yan, kung may printer tayo, automatically magpiprint siya doon. Pero make sure nakalagay ito na printing siya. Okay? So, yun yung paggamit ng POS namin. So, as of now, dito mo tayong mag-stop dito sa pag-settle ng payment. Okay? Hopefully sa next video ko, susundan mo kami kasi madami pang button na ituturo ko sa inyo kung ano yung mga functions nito. Okay? So, thank you so much and please hit subscribe na lang para tuloy-tuloy na makakuha kayo ng knowledge about sa POS namin. Okay, thank you so much. Bye!